Okay mga finding, so welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo ng aking vlog. Ang ating pag-uusapan para sa ating adventure for today ay sa mga gusto magpa-medical para hindi kayo mapagastos ng malaki at mabilis kayo maging fit kapag kayo ay pupunta dun sa mga clinic center kung saan kayo ni-refer ng mga pinagtatrabahuan ninyo or dun sa mga agency kung saan kayo nag-a-apply. Kasi di ba usually kapag nag-work tayo, nag-apply tayo sa agency, tapos yung agency may mga partners pa yan sila ng mga clinic, na may mga authorized clinic or may mga partners silang clinic na pinupuntahan. So dapat specific lang kung saan tayo magpapamedical para maging mag-proceed tayo sa application natin at para makapagtrabaho tayo kaagad. So number one talaga mga ka-findings tinitignan dito once na nag-apply ka, either local or international, kailangan mo talaga mag-undergo ng medical examination. So ano yung mga kailangan natin dito tignan para mabilis kayong pumasa at maging fit kayo at hindi kayo mahirapan at matapos kayo kaagad at hindi kayo gumastos ng mahal. So bibigay ko sa inyo mga finding yung tips para makapagtrabaho kayo kaagad at hindi kayo mahirapan, especially dyan sa mga Filipinos natin na kababayan dyan sa Pilipinas na gusto mag-abroad. So, yung video ko na to is hindi lang para dyan sa Pilipinas na magpapamedical ka, is kundi para na rin dun sa mga gusto mag-abroad. So, nagme-medical tayo para maging fit at makapag-work tayo kaagad. So, yan. So, gusto lang siguraduhin ng mga manning agency na talagang fit tayo magtrabaho. So, health talaga is priority yan bago tayo ibato sa abroad or kung saan natin balak magtrabaho. So, ang una natin gagawin dyan mga finding ay usually sa mga medical examination or sa mga clinic, tinitingnan nila dyan, chinecheck nila is yung eyesight mo. Yung mata mo, yung hearing mo, tapos yung urine, chinecheck nila yan. Yung stool, pinapadala ka yan. So, pag magpa-medical ka, kailangan magdala ka na lang din ng lagayan ng ihi, tsaka lagayan ng dumi kasi may mga clinic na nagre-require po ng dumi. So, kukuhaan ka rin ng dugo. Kukuhaan ka rin ng sample ng dugo. So, yan. So, urine, blood, yung dumi, tapos yung eyesight mo, i-check nga. Tapos yung heartbeat mo, i-check. Pas mo yung heart mo, yung ECG, chinecheck din nila yan. So, ba't ko sinishare sa inyo yung mga finding? Kasi, like for example ako, yung sa dental, kailangan check din nila yan. So, pag may sira, kailangan nilang papastahan yan. So, doon ka magpapapasta mga ka-finding. Or kung hindi man, may i-refer sila sa'yo kung saan ka magpapapasta or saan ka magpapabunot or magpapalinis ng ngipin. So, yan. Tapos, x-ray. Yan. Marami bumabagsak yan sa x-ray. Marami akong views doon sa mga gusto magpa-x-ray, paano sila pumasa. So, marami akong tips na binigay sa mga previous vlog ko. So, yan. So, marami nakatulong at nagpasalamat sa akin na akala nila end of the world na nakapag-abroad sila at nakapag-message sa akin na thank you sir kasi akala namin wala na kami pag-asa kasi bagsak kami sa x-ray. So yan, meron akong video niyan para paano pumasa sa x-ray. Kapag kayo may problem sa x-ray, huwag kayong magkakaproblema kasi merong solusyon yan. So yan. So ito yung tips ko sa inyo mga findings. So na-mention ko sa inyo yung mga possibly na pwede nyong daanan kapag nagpa-medical kayo. So i-rundown ko lang. So, yung blood test, kailangan yan. Urine sample. Pero yung urine usually mga kapatid, doon na kayo iihi kung saan kayo magpapaka-medical. Kasi hindi siya po pwede. Kasi baka mamaya, syempre, iniisip ng mga nurses doon or yung mga taong nagtatrabaho doon na baka hindi sa'yo. Kumuha ka lang sa iba. So, doon ka talaga magko-collect ng sample mo sa ihi. Tapos, yung dumi. So, magdala ka na rin ng container para doon sa dumi at magdala ka. And then, tawag dito. So, yung ngipin, check nila yan. Tapos, yung x-ray mga ka-finding. Tapos, yung blood, check din. Tapos, syempre, yung height. Tapos, yung timbang mo. Tapos, may mga clinic din na huhubad ka lahat. As in, talagang wala kang saplot. So, tutuwad ka doon. So, titignan ka nila yung buong katawan mo kung wala kang tattoo. Tapos, basta nakahubad ka. So, talagang sa physical examination, check nila lahat yung katawan mo dyan, kung anong meron dyan, or kung basta, yan yung ginagawa nila kasama yun sa mga pag-undergo ng medical. So, x-ray din. So, bakit ko sinasabi ito sa inyo mga finding? Kasi, para hindi kayo mapamahal. Matapos kayo kaagad na nakatipid. So, ang tips ko sa inyo, bago kayo pumunta, magpa-medical, magpa-check muna kayo sa alam nyong kung saan mura
Ang pinaka-stricto sila mga finding is yung sa dental at saka sa x-ray. Kung alam mo may problema ka sa dental at may problema ka sa x-ray, bago ka magpa-medical, doon sa clinic kung saan ka nire-refer ng agency mo, kailangan magpa-check ka muna ng ngipin or magpa-x-ray ka muna para pagdating doon sa clinic, may bigay mo yung although pagka-check mo ng ngipin mo doon sa clinic kung saan ka nagpa-check, hingi ka ng certificate na nagpapatunay na nagpa-cleaning ka na, nagpalinis ka na ng ngipin, nagpabunot, nagpapasta ka na, or nagpa-x-ray ka na, para pagdating mo dun sa medical examination, maipakita mo na, oh ma'am, sir, meron pa akong copy ng x-ray ko recently, tapos meron din ba akong copy ng dental ko galing sa dentista na okay na po yung ngipin ko. So pagdating sa araw, kung saan kayo magpapa-medical, kung saan kayo ni-refer ng agency ninyo, maipakita kayong proof na nagpa-dental ka na, may x-ray ka na, para makita nila yung difference nun, para hindi ka na mapagastos. Okay? So, binibigay ko sa inyong tips mga finding para hindi na pa kayo mapagastos at hindi na kayo pabalik-balik. Kasi, may mga clinic na pag may problema ka sa ngipin, may problema ka sa x-ray, doon ka na magpapa-x-ray, doon mo na ipapaayos yung ngipin mo. So, tatagain ka talaga sa presyo. Mataas sila sumingil. Hindi ko nila lahat, pero yung iba mataas sila humingi ng bayad. At saka matagal yung proseso kapag paulit-ulit ka nagme-medical. Like for example, may findings ka sa ngipin, may findings ka sa x-ray. So syempre yung agency mo, napagod ng kakaantay. So sa dami ng mga applicants na fit naman kaagad sa medical. So syempre, ang huhugutin nila dyan is yung mga ready na yung medical. So nawala na yung opportunity para sa iyo na makapagtrabaho kasi hindi ka naging fit. So, yung advice ko sa inyo, magpa-medical muna kayo sa ibang clinic. Bago kayo pumunta kung saan talaga yung pinaka-finale na clinic kung saan ni-refer ng agency, kung saan kayo magpapa-medical. So, nakatipid na kayo, fit kayo kaagad, at hindi na kayo pabalik-balik pa dun sa clinic. So, once na makita ng clinic kung saan nire-refer ng agency na naging fit na kayo lahat, so madali na yun. So, pag pasa ng clinic doon sa agency ninyo ng result ng medical nyo, so makikita ng agency na okay, ready na to, fit to work na to. So wala nang babalik-balik. So syempre yung agency na yun, once na makita na fit ka na, ipapasok ka na agad sa trabaho kasi nakita nila wala kang problema sa x-ray, wala kang problema sa dental o sa kahit na ano man sa loob ng katawan mo. So yun. So yun yung mga tips ko sa inyo mga ka-finding para mabilis kayo ma-hire, makatipid kayo kaagad at matapos yung medical nyo. So magpa-x-ray na kayo, magpa-dental na kayo, at kung saan man kayo may problema, alam yung delikado kayo or negative kayo or alam yung hindi ako sigurado kung papasa ako sa ganito. So, doon nyo tutukan. Yun ang tutukan ninyo, magpa-check na kayo sa iba, magpa-check na kayo sa labas para pagdating doon sa clinic kung saan kayo magpapa-medical is maging fit kayo at meron kayong certificate na okay, fit naman po ako sa ganito, nagpa-medical ako recently. So, maipakita mo yung medical, makompare nila. So, magiging fit ka na rin. So, sinasabi ko sa inyo mga ka-finding, wag naman kayo magpa-medical dun sa mga hindi legit na mga clinic. Kasi, syempre, baka mamaya mapahamak pa kayo, mas lalo kayo mapamahal at masayang pa yung application nyo. So, yun. So, sana ay nakatulong ito ang aking adventure for today at sana ay nasundan po ninyo yung aking mga sinabi. So, doon sa part ng mga pag-medical, kailangan aware din kayo kung ano yung tama at ano yung mali. Tsaka, tutukan nyo kung saan kayo may problema sa medical para yun ang tignan ninyo. Kasi kung alam mong dihado ka dito, so yun yung tutukan mo talaga. Like for example, sa x-ray problema ka, magpa-x-ray ka muna bago ka pumunta doon sa final examination mo para may copy ka. Sa dental, magpalinis na kayo ng ngipin, magpapasta na kayo, magpabunot na kayo para pagdating doon sa final medical nyo is hindi na kayo magka-problema at hindi na kayo gumastos pa ng mahal kasi pagka doon kayo magpa-dental, mas mahal na yun mga ka-finding. So, yun. So, I hope may nakatulong itong aking adventure for today para sa mga gusto magtrabaho abroad or local dyan sa Pilipinas. So, yung tips and advice ko sa inyo, sana ay makatulong para makapagtrabaho kayo kaagad at maging fit sa medical po ninyo.
So, I hope ay nag-gets po ninyo yung aking adventure for today at maraming salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel at sa ikaw nanonood ngayon na hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel ay wag mong kakalimutan i-subscribe yung aking YouTube channel para laging updated dito sa aking bawat adventure dito sa mundo ng aking vlog. Bye mga ka-finding!